cemeteryo na yan. Hindi tayo tapon ng tapon kung saan na lang. Baka naman kinakailang talagang merong mga basurahan. Marami ha. Hindi yung kakagilapin mo pa. Para hindi na rin ikaw ay kung saan na lang nagtatapon ng basura ng ating mga kababayan sa sementeryo. Mamaya po yan sa ating pagbabalik ko ng bibigyan ng paglilipan ng channel. Sa mga nasa biyahe po ngayon, mga team trabaho, balik Friday naman ako today. Kaya sa mga may pasok na November 1, talagin. Walang bibitiwan ang maglilipad ng channel. Babalik pa ho tayo hanggang alas 6 ngayong umaga. Itama mo na inyong mga orasan. Walang sama na tingin natin at man. Kakaibalita! Kakaibang balita! Kasi sa sementeryo ang mga kakaibang imahe at makukulay na nicho na malayo sa nakasanayan ng hugis na parihaba. I-offer pa. Kabilang dito ang hugis barko, hugis sapatos na crack na hindi na itsura ng mga hayop. Ginawa kong tradisyon ng mga residente ang kakaibang hugis ng nicho batay sa hiling o paboritong bagay nung namatay. Sinasabing nagsimula ang tradisyon na namatay ang isang truck driver at ginawang hugis truck ang kanyang nicho. Sa Mountain Province, tampok ang tinatawag na hanging coffins na makikita po sa Sagada. Mula sa bansang na hanging coffins, literal na nakasabit ng mga kabaong sa gilid ng bundok. Kabilang ang hanging coffins sa listahan ng spookiest destination sa buong mundo. Hindi na rayo, sagrado ho yan ha. May mga banda-bandalisin pa dyan. Picture lang. At yan, mga kapamilya, ang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga. Kakaibalita! Kakaibang balita! Babalik po kami ng tampok ngayon. Ang nagbabalita Danny Johnson Manawat sa Onda Pasara! Magbabalik po kami. Ito ang Raj Patrol Steve Raz DZMM. Since high school sa Samar, na gusto ko rin maging reporter. Kasi marami na akong na-cover na national issues malalaki. Alice Go, Tuloy, Belgian Piloso, DOJ, Comelec. Pero hindi ko makalimutan yung sa Caloocan City. Pinatakbo ko ni Kabayan. Show! Halos isang taon tulay na interview. Saan na-interview ko yung mismong negosyante doon na dahil sarado yung tulay, gagawin yung negosyo. Pati yung mga residente kasi kailangan pa nila mag-commute. Pero dahil nga nakapag-report tayo, napag-action tayo sa FGU, sa barangay, hindi kahit pa paano, natugunan naman yung problema yun. Simple lang, pero kapag-pakinapag. Bukod sa una sa balita, una sa public service, mga titiyak po kayo na yung mga balita namin nilalabas ay kumpirmado at sigurado. Ito po ang ilang paalala para maging ligtas at mapayapa ang paggunita ng bundas. Ipinagbabawal ang pag-iingay at pagdadala ng mga pampaingay sa loob ng sementeryo. Bawal ding ipasok ang anumang alak, armas at matatalim na bagay. Ang mga kapatid nating PWD ay pwedeng humingi ng assistance sa mga bantay ng sementeryo para mahanap ang bibisitahing punto. Para naman po sa mga pupunta sa Manila North Cemetery, lumapit sa DZMM Public Service Booth para sa sari-saring serbisyo. First come, first serve po ito. Ilang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo para sa ating ligtas na undas. Ang DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Tulad nung
pag may aksidente, makikita ka agad yung mga second balita ka. Ang nagbabalitang Danny Johnson malaban sa Ronda Pasada. Ay, balik po tayo sa ating kwentuhan. Magandang morning lang kay Tita Christy Galvez. At sa mga papunta na po sa simbahan dyan. Dito po sa biyaya. Ang oras nating 5:49. Ay, nasa linya na pala natin si Ma'am Eileen Lucero, ang National Coordinator ng Ecoways Coalition.